natong tanan. Sa di pa nato ihatod sa Ginoo atong pagampo mga igsoon. Atong ipadayon ang The Book of Psalms, ika 113 mga igsoon. And nanata sa Psalm 78. Ang title ani mga igsoon is Learning from the Father, part number 3. Learning from the Father. Nana ba mo yung learn ani mga igsoon? Nagkat-unta sa mga nag-una. Nagkat-unta sa mga experiences, good or bad, naagyud tay lesson ana. Now, the reason why we need to learn from those who are kanabitong naka-experience na para ma-lessen ang ato ang mistakes. Mao na siya benefit anay mga igsoon nga mo learn ta from the past. Para din ato makopya ilang sayop. Unya ang mga nindot nilang nabuhat ma-enhance nato. So we could make it better mga igsoon. Kay mao manay trend gyud. Pag gikan ka ani, kung maghimo na malakag bag-o, it should be better kaysa daan. Tanaw ra na mga sakyanan. Gikan sa auto ni gawas ang arita sa Toyota kay ilado man. Ni gawas ang Tamaraw FX. Paggawas sa Tamaraw FX, daghan kay mga tao ni believe ninduta ani kay SUV type na siya ba. Unya mas dako kay sa auto. Pag abot sa Revo, ni gamay si FX. Pag abot ni Fortuner, mas dako pa man siya sa Revo. Niksamot kagamay si Tamaraw FX. Improvement ba? So pag mohimo kag bag-o, dapat mas nindot. So mo na siya concept gyud, di ba? Mo na nga dita mahadlok kung unsay naa nato karon, kung naa magani tay balhinan or atong i-create, it should be more better. So naay mga experiences sa mga tao diri sa Bible, atong gi-learn, pwede nato mapanindot mga kaigsunan according sa pulong sa Ginoo rasad. Okay? So let's all stand, bagampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this opportunity once again nga makakat-on mi sa imo mga pulong kabahin sa mga experiences sa mga forefathers namo, Lord, and also sa mga buhi pa karon nga mga nag-una sa ministry. Salamat kay Lord sa mga experiences nga mo makita and help us to learn from it and to improve kung unsa man toy mga nindot and to avoid katong mga mistakes nga nabuhat nila so that mas mahimong productive ang among pagpangalagad. And I pray, dear God, that you will use me once again, empower me please sa pagwali sa imong pulong nga ikaw gyud ang matuboy, ikaw ang masentro sa among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo nining opportunity. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may take your seat, please. So atong punan mga igsoon ang atong nakatunan. Number 7. Stages of rebellion in the wilderness. So, kaning stages of rebellion, daghani, mo nang part number 1 ni siya mga kaigsunan. So, doon ay mga stages sa ilang pagrebelde sa panahon sa mga Israelites sa dihang gikuha sila sa Ginoo gikan sa Egypt. Makita nimo ang ilang pagrebelde mga igsoon og diri makatuna nato nga sa atong panahon sad karon sa atong pagpangalagad makakita sad ta sa mga pagrebelde sa mga Kristohanon. Ang uban vocal, ang uban silent. Pero in their heart mga igsoon, there is already rebellion. You don't need to get out from the group in order to become a rebel. Ang pinakakuyaw nga rebelde kanang naa sa sulod. Persistent disobedience wounds the heart of God. Nakasabot mo na? Kung persistent ka ika sa pagdisobey, imong gisamdan ang kasing-kasing sa Dios. Nganong importante man ang obedience? Ha? Unsa ka importante na siya? Kay diha nimo ma-inline tanan nga angay nimong buhaton sa obedience. Ug tungod kay ni disobey ka, diha sad nagkaguba-guba ang kinabuhi. Remember the first mistake nga nabuhat sa kinabuhi ni Adam and Eve mga igsoon is disobedience. Ang pangutana, kinsa may makabenepisyo sa obedience? Ang nagsugo o ang gisugo?
ang gisugo. Without your knowledge, mga igsoon, without you knowing it, ikaw nga ni obey, ikay naka-benefit. O nga naman, unsa may makuha sa Ginoo kung mutuman ka sa iyang gisugo? There's nothing from us that we could add to God nga mas mahimo siyang mas ngilngig nga Ginoo. Nakasabot ha? Pero nganong gipangayo man si Ginoo sa atoa ang obedience? Kay una sa tanan, diha na fall ang tao, kay wala ni obey. And God wanted us to regain that relationship, mga igsoon, nga close diha sa Ginoo through obedience. So, ang makabenepisyo sa obedience is us who obeyed. Tanawa, ang kinabuhi na to, puros obedience ni. Bisag asa ka mo adto, obedience ang gi-require gyud. Number 1 requirement sa kinabuhi is obedience. Anak ka sa dan, makita kag mga signages, unsa may gi-require ana? Obedience. No left turn, no right turn, no U-turn, no entry. Pero unsay buhaton sa mga tao? No jaywalking, labang sa dan. Nakakitag no jaywalking sa atbang. Unsay buhaton? Mulabang jud ko. Kinsay gipangita? Naabay manakupay. Dayugdagan. Unya nagan ni mulabang, unya nay jaywalking, kinsa may tumano niya? Ang sign or iyang sundon tong nang labang? Anong labang mo sila? Labang sukoy. Pero unsay gisulti sa sign? Ayaw. O nakabantay ta? Ang pinakadako nga problema karon sa kinabuhi is disobedience. And because of disobedience, mao nang na-deteriorate ang atong karakter. Tungod sa disobedience. And you know what? Obedience, wala siya require og explanation. Kaya ba mo unsay problema nga nung gahi kay ong mga bata ron, kinahanglan pa nato i-explain nila, ayaw, kay. Ayaw na butangig kay. Yun dito sila nga, you need to explain. No, obedience doesn't need an explanation. Kaya ba kang kinahanglan i-learn nila mga igsoon to obey first. Obey first. Ngano kinahanglan man ako i-explain? Mayong kog no. Sa dihang ma-learn na nimo ang obedience, then it will be very easy for you to understand things. Kaya nga naman, because you obeyed, nakita nimo ang benefit. Muna ang mga bata, pag-ingon, no. Kinahanglan imo gilang ipakuha nila nga no. Basta nakaisulti, ayaw na mangutana nga ano man, tumana. Then you will learn. Kay kung dili na to kuha nila, kanang ma-train ang atong mga anak sa obedience, bisag unsaon pa natong explain mga igsoon. Magsige na lang tag-explain. Hantod matiguwang na lang talalison gyapon ta sa atong mga anak, kay we need to explain everything. So giunsa man nato sila, atong giguba ilang kinabuhi, because without obedience, chaos ang naa. Obedience man jud gikinahanglan. Di ba? Gikan sa balay. Atong i-train sila sa obedience. Pag na-train sila sa obedience, nana sila sa school. Unsa may gi-require sa school? Obedience gihapon. Di ba? Kung naay mga kwan diha, mga answer sheet, unsa may naa diha, mga instruction, unsa may gi-require? Obedience. Bisag unsa pa ka bright, unya ningon in circle, imong gichikan. Imong gi-underlinean. Wa ka naminaw sa instruction because wa ka nakaanad og obey. You always want to do it your way. Sakto man sad ni. Pero sayop ka kay wa ka ni sunod. Di ba? To obey is to make your life easier and better. Mao na siya nindot kayo. You are paving the way to success. Disobedience destroyed it. Mao na siya kapait mga igsoon. So, persistent disobedience, masakitan ng Ginoo. Kay baw man siya, madaot ka. Pareha sa mga ginikanan. Kung mo disobey ang mga anak, sakitas dughan sa mga ginikanan. Kay baw ang ginikanan,
Nga, kaning kinabuhis kong anak, maguba yun eh. No? So, upat ka butang, atong isgutan. Letter A, provocation in the desert. Nakaibaw ta sa story, giunsa nila pag-provoke ang Ginoo dito sa desert. Rebellion begins with deliberate provocation despite past miracles. Nakakita na sila daghan nga mga milagro nga gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, but despite of all the miracles, ang ilang pag-provoke sa Ginoo nga padayon intentional na. So diha magsugod ang rebellion. Kana bang tuyoon gyud mo ba og supak ba, kakaibaw ka nga nisupak na ka? O kabantay mo ang mga kanang mga anak nato. Kaybaw sila nga kinahanglan matuog ka aning orasa. Pero ila jud gi supak nga na may rules. Nakaibaw ang mga anak nato nga kinahanglan ikaw magkaon na doon ang plate ngadto sa kuan hipusa imuhang kalat. Daghan mga instruction. Kaybaw sila unsay buhaton, but they choose not to. Sinugdanan na sa rebellion. Intentional disobedience. So kanang mga ingon ana ato lang nang itolerate, but we are raising a rebel in our house. Sa church sad, mo nang naagi badlong. Pero kaybaw na ka nga di na pwede. Kaybaw na ka nga kinahanglan mao ning buhaton, but you choose not to. You are becoming a rebel in the work of the Lord. Mao nang ato gyud nag-i-control mga igsoon nga badlungon gyud na nato. No, kay daghan naman mga gibuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi nga mga nindot ba? Ang mga anak nato daghan na sila na experience sa mga ginikanan nga nindot kaayo kung mo-obey ka, nindot kaayo kung di ka mahimong kanabitong badlungon, kay daghan kayo blessing, pero malimtan na nila oy. They choose to follow their heart, bisag kay baw sila nga nisupak na sila sa law, sa balay, it doesn't matter, basta matuman lang ang akong gusto. Mao man ay atong giguba sa obedience mga igsoon, kaning self-will nga dili na siya in line sa kabubuton sa Ginoo. Nakasabot ha? So kanang simple kayo. Kanang ibutang ni dito. Unya wag ibutang. O kana lang ilahang kuan, kanang ilahang mga sanina, kuan na ibutang lang diha. Di ba? Tuwalya, pasad lang diha. O, ibutang na sa sakto. O, katong bitong Karate Kid, katong kan Jackie Chan ba? Ang bata, ang iyang jacket, butang na niya, sa balay ba? Unya, kuwan mo to siya, kanang tig-ayo ba sa kanang apartment. Kasabaan ang bata, tanaw niya, gahig mo ni bata. It so happen, nga gibuli siya, gituluan niya martial art. Karon, kay ba mo siya sa problema nga, dili mo kuhan siya ang jacket, gibuta na sa dito. Kung sa gibuhat niya sa balay, mo sa gibuhat niya sa gawas. So, gibuhat ni Jackie Chan, kay gusto kay siya makakat og kung fu. Kuhaan mong jacket. Sabay. Waa. Isulob. Hubua. Ibutang sa sawg. Tibok adlaw, mo rin ito yung gibuhat. Sige na sa iktuman. Murag usa ka semana na to. Murag yapon niya gibuhat. Wag siya tudloy kung fu. Nadugay, naglagot siya. Sig-uwan. Sige siya, gipayungan siya. Murag yapon niya gibuhat. Siya, kung saan itong buhaton nun? The same. Nadugay, reklamo siya. So, explainan siya. Gilabay ni Jackie Chan ang jacket. Gipadaplin, ana. Ipagkauman, yun na siya nga. Kuha ang jacket. Yan, gipatiran niya ba? Umura na siya nag-martial art. Muna na ito, ang training na ito. Pero, ang din siya nga napay kuwang attitude. Kay nagbuhat siya, pero gamugot. Attitude yo'y gipanday anang obedience. Di ba? Nausa ka preacher nga apil siya ang wali, ang pag-train niya siyang anak, kay mugawa sa kwarto, di man pangon ang suga. Ningon siya nga, turn off the light. I-turn off na. Close the door. Close the door. Open the door. Open the door. Turn on the light. Balik-balik. Turn off the light. Close the door. It doesn't make sense for them. Pero mga igsoon,
Sama sa katong gitrain ni Jackie Chan, pag uli niya, lagot kay siya. Ang jacket, isabit na niya. Siya nga, kumusta inyong training? Kung sa'yo mo nakatunan, siya, wala. Pero ang jacket, nagilabay sa saog. Nahimo na niyang habit. Nunana ba? Obedience, ato gyud i-push. I-push yun nato. Kay kung dili, i-push dak na sila si Awa. Ini ato mga anak. Kay kuan man na, intentional man na. Tanaw na to, Psalm 78, verse number 17. Ingon sa Bible, and they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. Nganong giunsa man nila pag-provoke ang Ginoo? Disobedience. Gahi kayog ang mga Israelites. And it grieves the heart of God, mga igsoon. Now, kung sa panahon nila ni Moses, nasakitan ang Ginoo sa pag-disobey sa mga tao, listen, karong panahon na, unsa may gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi? The Holy Spirit. Kung nag-grieve ang Ginoo nga wala pa puy sa balang espiritu ang kinabuhi sa usa ka tawo, when they disobey, nasakitan ng Ginoo, how much more karon? Nga mismo ang balang espiritu na ana sa ato ang kinabuhi. Nakasabot tayo, igsoon? Mamita na, usa na gyud hangyo sa Ginoo, grieve not the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit. Now, ang kaning disobedience, grabe nga makapasakit sa Holy Spirit because it leads you to rebellion. Grabe na nga kanang sitwasyon sa kinabuhi. Kaya kaning disobedient, pwede makam-disobey without talking back. Pero kung rebelde na magug ka, talk back na magug ka. So kung inyong anak, nagsugod pa na sila og supak-supak, tanawa mo, sungkol na ganina, na. Rebelde na mga igsoon. Di ba? Tama na nakasa sila sa Ginoo, mga kaigsunan sa wilderness, provoking the Most High sa ilang pagkagahig ulo. Number 2, demanding instead of trusting. Rebellion man na. Imbes mo salig ka, magpaabot lang ka, kung sa i-provide, magsigig demand. Gusto ko ani. Di ka kahuwat. Gusto ko karon. Di ka kapaabot. Ngano magbuot madyug ka. Di ba? Kung under ka sa authority of somebody, dili ka mo demand. Mo wait ka. Paabuta, mga igsoon. Lesson. Selfish desire replaces dependence. They crave indulgence over obedience. Kung sa may sabot, ana, kaning atong mga desire nga para ra sa tong kagalingon, way labot ng uban, kana just to satisfy our desire. Ato lang ba? Kanang way kalabutan bitaw sa kana bitaw ma-provided ang uban, ingon na ato lang atong giuna-una. Ma-replacean mga igsoon ang atong pagsalig kanang dependence na to ba? Ang ilang pagsalig sa Ginoo nawala tungod kay ang ilang gitan-aw ra, ang ilang kagalingon gutom Gigutom So wala sila pakialam sa ilang authority, wala sila pakialam sa gusto sa Ginoo. Ang ilang giunahuna kami. Ang among sitwasyon. So tungod ana nga selfish desire, di ba? Na-replacean mga igsoon ang ilang dependence ngadto sa Ginoo. Unsa may lang gibuhat, gi-crave nila ang indulgence over obedience. Unsa may indulgence? Kanang selfish nga mga kanang lustful desire ba? Just to satisfy the flesh. Mo na ilang problema. Tanawa sa verse number 18. Verse number 18. The Bible says, and they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Wala nila giprovoke ang Ginoo, mga kaigsunan. Wala nila gitempt ang Ginoo by asking meat. But asking meat for their lust. Para lang masatisfy sila. Mura ba ilang gitry ang Ginoo ba? Ato ni suwayan Ginoo, mudugo man eh. You don't need to try God. You don't need to try Him. Because He knows everything. He knows when, He knows how, He knows what, He knows who. Ang ato lang is to depend on Him. Mudepende ra kita sa Ginoo. Dili na to i-demand ang Ginoo ba? The way we pray, we demand.
Di ba? Wala ta kay ba nga sa atong prayer, sige na tagmando sa Ginoo, Lord, gusto nako nga ni Lord, panalangin ko na ni Lord. Gusto mo nang Ginoo, imo nang sulugoon o imong amo. When you talk to your boss, when you talk to the CEO of the company, miyo baka, sir, mo ni buhata, sir, ingon na niya, sir, mo ni akong gusto, sir. Mo na baka? O mangutana ka, sir, unsa may akong buhaton, sir, unsa imong gusto na kong kuanon. Mas may pa na makikistorya ta sa mga amo na to nga tao, may ato pang pangutanon unsa ilang gusto, pero makikistorya ta sa Ginoo, ang atong iistorya sa Ginoo unsay gusto nato. Lustful desires just to fulfill what we want, but we do not care what God want us to do. Mo na'y problema, gipulihan nato mga igsoon ang dependence o kanabitang lustful desire. Mo na siya'y problema nila. Mangutan ako, problema ba sad ni karon? Dako kay ni problema karon. We tempt God in our prayers. We tempt God atong bang gimurabag atong gidil ang Ginoo ba, Lord, mga lagad ko kung kadaghan mga Kristohanon mo ampo, Lord, kung imo ning itugot makapangalagad jud ko nimo. O kuyawa, ikaw may nangitag paagi makapangalagad ka ang Ginoo nag-guide nimo. Ngano wala pa di ay nasuwat diri tanan how to be free? Wala nasulat diri. Ang mangutan ako wala gitudlo sa inyo. Unya na free na mo. Gitudlo naman good. God's way. But what Christian wants? My way. Kanang my way is disobedience. Because we need to depend on God. So ang atong dependence sa Ginoo mga igsoon dapat mo'y atong lig-unon. Ayaw jud move kung wala gisulti. Christian magkata. Christian ta? O never move without God telling you. Without God guiding you. Ngano man ang Ginoo ra mga igsoon mo move nga kanang wala dili siya mo move without purpose or plan. Mo move siya na ay tumong. Mo move siya na ay plano. So kung musunod ta sa Ginoo, planado na nay tumong. O nay nakanindot. Gipasayon sa Ginoo kay gitagaan kag pastor mo guide nimo. Pag dili ka in tune sa imong pastor mo na magubot imong kinabuhi. Dili pasabot mga kaigsunan nga di na lang pagamiton ka sa imong utok. Dili oy, obedience ang gitrain na to ani. Once nga makuan ka, ma-learn nimo ang obedience, mga igsoon, makaingon jud ka, tinuod yung Bible, nothing is impossible with God. Pero nganong kay ba mo daghang ka imposible na to? Di man ka obedient. Kaklaro na gingon sa Ginoo. For with God, nothing shall be impossible. Diba? Nothing is impossible if we put our trust in God. Nothing is impossible. Pero nga nung daghan man imposible. Aray. True satisfaction comes from trust. Diha nagsugod sa pagsalig. Gipuli ra natong pagkaon. Gipuli ra nato sa atong lustful desire. Gipuli ra nato sa atong my way mga igsoon. Salig tas Ginoo eh. Nakasabot ta igsoon. Makadungog tag tawo musulti na to ingon na makalimot din ta sa Ginoo. Grabe bisan nimo eh kadali ba nimo makalimot nga na ang Ginoo kabaw man tanan? Di ba it's more easier for us to believe on somebody nga dili kauban nato sa simbahan? Nga dili pa gani Kristohanon? It's very easy to believe on those people nga nag-post diha sa YouTube telling about their success. Gipakita ka sa ilang mansyon, gipakita ka sa nindot kay nasakyanan without even knowing ila bagyo na tinuod man ba na AI. Pero di ay Bible mga kaigsuonan nga perti ka tinuod. Pero when we look at it, puro duda ta.
Mo na siya kapait. We lose our trust. So mo na ang resulta, mga igsoon, nagsige tag-demand sa Ginoo. Instead na mosalig ta, na kaybaw ang Ginoo unsa kanos kaybaw siya og kinsa, kaybaw siya tanan. Nakalimot ta. Mo na puro sayop atong gi-choose. Letter C. Doubting divine provision. They question God's ability, forgetting His past faithfulness. Murag nagduda sila sa Ginoo, lisod naman kayo ni, kaya pa ka ni sa Ginoo. Sa kadaghan nato, sa kadaghan natong gigutom, sa kadaghan natong the same ang problema, kaya pa ni sa Ginoo. Oh, grabe lang po, duda sa Ginoo. Tanaw na to mga igsoon sa verse 19 to 20. Ingon sa Bible, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Wala nag-question na nila ang Ginoo, mga igsoon. Tanawa, gi-question na nila, kaya ba si Ginoo mag-set og table dito sa wilderness? Nga naman, for them it's difficult. Ang pagpangit na naglamisa dito, wala na daan. Ang ibutang pa sa lamisa, asa na sila manguha? Wala gani. Wilderness. Di ba? So, ang ilang pagtanaw sa Ginoo, sama ra sa tao. Gamay ra kayo mga kaigsunan. Diya pa, gipakita na sila sa Ginoo, imposible mga kaigsunan. Verse 20, behold, He smote the rock that the waters gushed out. Okay, sa may makahimo ana, only God. And the streams overflowed. Tanawa sa response nila, can He give bread also? Can He provide flesh for His people? O na'y tubig. Unya, asa man, kaya niyang pan. Tanawa ra. Provided ka, di na ka mag-appreciate sa Ginoo, Lord. Salamat sa provision. Mangitam, kaglain wa diha. Ya, dudahan ni mong Ginoo niya, ma-provide ni Ginoo. Yan, hindi na lang kahuwat diha, mga kaigsuonan, tuhui ang Ginoo. Di ba? Ayog dudahi. Kaya kung dudahan ni mo ang Ginoo, mga igsoon, klaro kayo, wala na gyud tay pagtuuan. Mo na sakit kayo sa kasing-kasing sa Ginoo, sitag luhod. Sitag luhod, pero kaduda ta ba? Anong kaduda man ta, after ta mo luhod, mangita man tag atong kanang alternative action. Dili ta ka-rely sa Ginoo ba? Di ba? Kaning kawad-on nato, dili ginisa sa Ginoo. Ang kawad-on nato bunga ni sa atong disobedience. Kay sugod pa sa unang panahon aning simbahana, gagiya na ang Ginoo. Gahatag na siya instruction what to do. And the reason why until now walay fruit, because you disobeyed God or God's order. Gidisobey nimo ang pamaagi sa Ginoo nga ingon anion para mamunga ka. Oh, lipay ka, nalakay na da. Naman good kay mada sa simbahan, pero nawa na karon. Ngano man, wa man nahimong bunga. Ang imong gida dahon man malaya man na mga igsoon. O sa may tabo sa dahon pag malaya, di free na siya mulupad kay malaya na eh. Di ba pag ang dahon green pa siya, bisag unsaon pa nagtayhop sa hangin, maganaana na dito mga igsoon. Hi. Oh. Pero pag malaya na siya, biyaan na niya ang kahoy. Malaya naman. Matagak na siya dito sa ground. O, di ba? Malaya na gani, muhawa na. Ano man? Kasi, malaya na siya. Mo na problema, ang imong gidadiri dahon cannot stay. Cannot stay fresh. Cannot produce another leaves. Kasabot ha? Gidani mo as is. Hantod ma-deteriorate, hantod mawa. Dili gani siya ka-produce og another kind. Pero pag fruit imong dadon. Pag fruit ang imong dadon,
mo produce nag another fruit. Mao na gipakuha sa Ginoo, prutas gyud. Mao na iyang sugo mga igsoon, dili sipyat. Ang kaning atong gipandala mo sipyat. Kaya nga naman, wa man nato giugmad, gidara man nato diri. As is. Sadya nakita nato as is. Wa nato gitrabaho ba? O mo na nga ang Ginoo wa malipay kay ang imong gi-present dili mao iyang order. Di ba? Kamo mga coffee lover. Unya, pag tinuod ka nga coffee drinker and you love coffee, ang imong orderon Americano or espresso. No sugar, no creamer. Mo na'y tinuod mga coffee lover. Kamong mga ako hilig kay kog kape pero pila ka kusaritang asukar imong ibutang? Ha? Ako hilig kay kog kape pero 3 in 1. Tagaan nimong tinuod nga kape, ay di ko ana pait kaayo. Amo di ka coffee lover oy. You are sugar lover or maybe creamer lover. Oh. Ingon ana ba? Dili sakto bitaw. So dili siya kwan, dili nimo ma-experience ang kalami gyud sa kape. Oh. So pareha ra sad na mga igsoon nga pag dili nimo na experience gyud ang Ginoo, daghan kay kag ipuno para mo nindot ba. Ang mando sa Ginoo is pure. Pero di makakauyon apaita po na Lord, oy, kalisod ba ani? So imong butangag asukar, imong butangag creamer kani. O di ba? Okay, simbahan karon. Boring man niyo nga mangantal na tag hymns ba niya. Kanang mukanta ra tag O Lord my God, when I in awesome wonder consider all agoy. Murag lain man ng kuan oy, kanang kaboring ba ani kantaha oy. Ganahan man mo na nga ang buhaton sa kanang taga-simbahan, di man ganahan ang mga tao aton ning punan na tog asukar, punan na tog creamer. Oh Lord my God, when I am awesome wonder. Woo! Wa na. Kana! Murag kantaha pero giutro. Gipunan lang ba? Gipunan. Oh, dili nakakatilaw sa kalami mga igsuon. Sa message. Oh. Ang mensahe, pulong sa Ginoo, mga igsoon, pirting, straight to the point, mga igsoon, gahi kayo. Pagkahuman, uy, murang ni ana ang nouns mga membro. Murang maglain na kay tinanawan. Ako na ning kuan. Butangag asukar. Ako ni butangag creamer. Kana, pastor. Amen! Daghan na kayong amen. Kay, ang kuan, gigitik-gitik raman ang inyuhang Espiritu. A message, if doesn't hit you, it's not from the Lord. Because the message from the Lord, dapat na ay rebuke. Magsugod yun diha, mga igsoon, sa rebuke. Magsugod yun sa badlong. Do you agree with that? Nga naman, pastor, kinsa may mind lucky diri. Nga sugod pag Domingo, wadyo ka na sayop. Hantod karon nga ani ka diri. Kaya wa man ka pag Wednesday, so Domingo niya karon. Sayop na to daan nga wa ka pag Wednesday. Oh. So kamong ni ani pag Wednesday, so sugod pagka Thursday, hantod karon, wa ka na sayop. O so unsa may angay unahon nato para makadawat ka sa limpyong pulong sa Ginoo, sa balaan nga pulong sa Ginoo. Unsa may unahon? Limpyuhan nato ang atong kasing-kasing. Unsa may makalimpyo, dapat makahibaw ka. Sa diyang uwali ang Ginoo, nay naigo, hugaw to. Dapat matangtang to para makadawat ko sa balaang pulong sa Dios. Murang di ka ma-enjoy mga igsoon sa pagsimba, kay perti man nimong dipinsa sa sala nga na sa imong kasing-kasing, ug di man na musud ang balaang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, kung na kay gitaguan diha nga kontrapartido.
Lalis mga ng politiko, kontrapartido iyang kauban. Kana pang sala o bala ang pulong sa Dios, magkakuyog na. Mo na problema sa mga Christians. Mo na dili gid ka grow mga kaigsunan. Dili mo ma-experience ang kalami sa pulong sa Ginoo sama sa kape imong gi sa gulag palami mga igsoon. Nawa na gyud hinuon ang lami. So, wa jud ka kasabot unsa gyud ning kape. Di ba? Kay para nako pag ang kape butangan lang bisag gamay lang asukar, maguba gyud iya lasa, mo breakdown siya mga igsoon. Magumba gyud, mubati gyud niya lasa. Pero maana na kag kape, matilawan mo na ay creamy siya, na ay caramel, na ay fruity. Depende sa kape. Robusta ba na or arabica ba na siya? Lami ang kape. Ako ni agree niya. Ibaw ko, asukar gyud na inyo ha. Muna sa diya, mubasa mong Bible, nagtapad na mong asukar daan. Di ba? Nagkana kayo mong asukar, mong gipuno. Ayaw ninyong ingana. Amen? Amen? Oh. Letter D. God's wrath ignited. Kaning rebellion, mga igsoon, makapa-ignite nis, kasuko sa Ginoo. Makapa-ignite. Rebellion stirs divine anger when disbelief persists. Magpadayon ang imong pagdili matinuohon sa Ginoo, maka-stir up na sa kapungot sa Ginoo mga kaigsuonan. Atong basahon sa 21 to 22. 21 to 22. Therefore the Lord heard this and was wroth. So a fire was kindled against Jacob and anger also came up against Israel. Tanawag unsa kasuko ang Ginoo. Unsaray ilang gibuhat mga kaigsunan. Disobedience, rebellion. Gahi ilang ulo. Gigiyahan sila sa Ginoo, gipakita na mga kaigsunan og nindot kayo. Allah sige gihapon og supak-supak. Wag din sila kakita unsa kanindot ang pagsunod. So mo na ningon diri sa 21, nadunggan sa Ginoo ug nasuko siya. So ang nahitabo, fire was kindled against Jacob and anger also came up against Israel. 22. Because, there ang reason. Because they believed not in God and trusted not in His salvation. Sakita. O ikaw ba? Ginoo ka, tag-iya ka sa tibok kalibutan. Ikay naghimo sa tao. Kay baw kag unsay problema niya. Unya dili nimo siya tuuhan. Ha? Kung ikay Ginoo, unsay bation nimo? Mura kang naisakyanan Ford mga igsoon. Unya niyon ang Ford mao niya problema sa imong sakyanan. Ngayon din ang taga Toyota di oy ang imong problema mao ni ay tuuan ang taga Ford. Ngayon so imong sakyanan? Asa man ka tuo? Kung nagkasumpaki na ang Toyota ug Ford pero imong sakyanan Ford. Siya mo tuhuan, siya mo saligan. Siyempre, kung asa siya gihimo. Nakasabot mo. Nga na, nagod-nagod. Nakay cellphone nga Samsung, o niya, dito nyo gipaayo sa Oppo, niya may yung Oppo nga, adili, dito sa Samsung ni una, niya na taga Samsung, ay, ilisanan man ni siya og kaning kuan, yung ani, mao ni ang problema sa imong cellphone. Second opinion tayo, dito ka sa Oppo. Nawa ko ni ulay-lain biya na sila. Kata kalabi nag-Apple imong cellphone, ya gipaayon nimo dito sa Samsung. Di na dawaton dito. Lain man silang system. Unya pareha bag system ang Yawa ug ang Ginoo. Ningon ang Ginoo ingon ani nganong mangita magkag-option. Believe. Wala problema, they believe not in God.
So ang kasuko sa Ginoo mga kaigsunan na steer up. Murag naukay ba? No? Pag maukay na, di ba? May mulundag diha, mulundag. Mo to ang wrath. No, imbis natuog na to ba? Natuog na to. Nilundag na ba? Di ukay man! Di agkampungot sa Ginoo, niabot sa taas. Di mainom na nimog apil. Nainom na nimog kapungot. Mao na ingana ra na siya pagka trabahua. Because of your rebellion, na stir up ang kapungot sa Ginoo. Mo na naapektuhan ta sa atong kinabuhi. So unsa ka delikado ning disobedience mga igsoon? Unsa ka delikado ang disobedience nga gibuhat sa atong forefathers. They believe not in God, they follow not God, they disbelieve God's word. So nakita na to ang kasuko sa Ginoo sa ila. Mas grabe pa gyud ni sa sunod mga igsoon. Pero ang akong pangutana na sad balik, makita ba ni nato ang ilang mistake karon nga gibuhat na lang gihapon sa mga Kristohanon? Wa gyud tay pagkat-on. Wa gyud tay pagkat-on gyud. Di ba? O tanawa. Pila na kabuok na disgrasya sa motor tungod kay way helmet namatay. Ha? Unya, sige pag announce nga dapat na kay helmet nga mo save sa imuhang ulo. Pero makita ba nato nga kanang wala nay nagmotor nga walay helmet? Kadaghan way helmet labi na sa Cordoba. Oh, kinsa ra may makapahilmet nila? Sitog. Kay kung wa pay manakop, wa gyud helmet. It is not the reason nga dakpon ka. It is for the reason nga safe ang imuhang ulo. Di gyud ta ka learn. Pila na kabuok na cancer tungod sa panigarilyo. Unya unsay gibuhat mga kaigsunan nila sa mga manufacturer. Gibutang ang mga naguba nga mga lungs, gibutang ang mga naguba nga mga baba, mga bata nga naapektuhan nga gimabto sa mga nagkuan nanigarilyo. Gibutang na dito ang mga picture. Unsay nahitabo? Nanigarilyo gihapon, namalit gihapon, gipamahala na ang sigarilyo. Unsay nahitabo? Giminusan ang paras bugas, gipalit sigarilyo. Wa gyud pagkat-on sa mga past nga mga pangitabo. So hinaot pa nga dili na to i-repeat mga kaigsunan ang history. Kay mayon na ba dayon ta history repeat itself. Ngano ato may i-repeat nga pwede man nato i-avoid? Nato ato mang i-repeat nga pwede man nato i-enhance. Kabati pa sa dana nga mauma-ura gihapon. Wa gyud pag-usab mga igsoon. Mo ni atong kinabuhi, mura na sad nato gi. Pila na ka katuig nga luwas kung saan na may development nimo. Kaybo ka kung why development ang imong kinabuhi? Kaybo ka kinsa nag-control nimo? The devil. Unya galop sa imong kinabuhi. Kasabot mo sa loop, balik-balik. Makaabot kay na ka ng delikado na ka kay mental naman na. Muna na kag mabuang sa imong Kristohanong kinabuhi, wala ka kasabot. No? Wala ka kasabot kung unsay para nimo. But kung nag-develop ang imong kinabuhi, mga igsoon, ang Ginoo may imong gisunod. Kaya ang Ginoo is i-progress jud kaniya. Improvement is present in our life. All right? So, pasalamat ta sa Ginoo mga kaigsunan sa mga kaamahanan nato nga nag-una nga napakyas nilampos para sa atong learning. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for teaching us, O God, lessons about disobedience, about rebellion,
I pray that you will bless us, dear Father, nga dili namo masunod ang pagka-rebuilde sa mga Israelites before, Lord, nga imong gigiyahan sila pagawa sa Egypt ug puros reklamo ang ilang gibuhat. Puros disobedient spirit ang ilahang gipakita nimo. And help us, Lord, nga karon sa among panahon nga dili kami magmasinupakon sa imong kabubuton. Tuguti, Lord, nga amo gyud matrain ang among kaugalingon sa pag-obey. Ug among mapasa sa among mga anak to train them about obedience. Nga dili namo angay i-explain nila, Lord. Ang importante nga sa diyang suguon sila, mutuman gyud sila kung unsay gisugo. Kay usana nga makapalig-on sa among obedience. Kung madala na nila hantod sa ilang pagdako, then they could see victory sa ilang kinabuhi. Ingon man sa amo ang pagpangalagad nimo, Lord. Tuguti nga dili mi magmasinupakon sa imong pulong. Salamat kay Lord sa opportunity sa pagkaton. And sa mga prayer requests nga among nag-gather, I pray that you will bless us, O God, nga ma-utter ni diha sa imuhang trono and unite our faith this morning. Increase it, O God. Help us to believe in you, O Lord, that nothing is impossible with you. Salamat kay Lord. Again, this is for your glory. In Jesus' name.